Ang isang guro ay hindi lamang isang tagapagturo ng mga aralin at kaalaman. Siya rin ay isang mahalagang gabay sa bawat mag-aaral. Sa kanyang mga kamay, hinuhubog ang hinaharap ng kabataan, hindi lamang ng aspeto ng akademya, kundi pati na rin pagpapahalaga sa buhay, disiplina at tamang pag-uugali. Ang guro sa pamamagitan ng kanyang mga salita at mga halimbawa ay nagiging ilaw sa landas ng mga kabataan, nagiging inspirasyon upang mangarap at magsikap para sa mas magandang bukas. Hindi lamang kaalaman ang itinuturo ng guro sa bawat aralin, kundi ang mas mataas na pagpapahalaga sa buhay at sa kapwa. Sa kanyang mga aral, natututo ang mga mag-aaral hindi lamang ng mga teoryang akademiko, kundi pati na rin ng mga mahalagang prinsipyo sa buhay na magsisilbing gabay sa kanilang pag-unlad. Ang guro sa kanyang simpleng pagkatao ay may malalim na papel sa paghubog ng mga bagong lider at tagapagtanggol ng katarungan at kabutihan sa lipunan. Isang halimbawa ng guro na nagtataglay ng lahat ng mga katangiang ito ay si Budi. Isang huwarang guro na hindi lamang nagsisilbing guro sa klase kundi pati na rin isang inspirasyon sa bawat mag-aaral at kapwa guro. Ang kanyang talento, pasensya at walang kapantay na dedikasyon sa kanyang trabaho ay nagbigay buhay sa kanyang mga aralin at nagbigay halaga sa kanyang mga mag-aaral. Ang kanyang misyon ay hindi lamang magturo ng kaalaman, kundi ipamana ang mga pagpapahalaga na maging gabay nila sa pagharap sa buhay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang madilim na pangyayari ang dumaan sa buhay ni Budi. Ang kanyang mga pangarap na magpatuloy sa pagtuturo at magbigay ng inspirasyon ay biglang naputol ng hindi inaasahang kaganapan. Sapagkat isang mag-aaral ang nagnakaw ng kanyang buhay sa isang iglap. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa guro? Ano ang nag-udyok sa mag-aaral na nagtulak ng isang napakabigat na desisyon? Sa huli, nabigyan ba ng hustisya ang pagkamatay ni Budi? Ang guro na nagbigay ng buhay at dedikasyon para sa mga kabataan, kapwa niya mga guro at sa mga taong nakapaligid sa kanya? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at malaman ang buong kwento, tara, samahan mo akong muling balikan ang malungkot na pangyayaring bumago sa buhay ng isang guro at sa mga mag-aaral at sa kanyang mga mahal sa buhay na kanyang naiwan. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Ahmad Budi Cayono o mas kilala bilang Budi ay isang 26 years old na lalaking guro na mula sa Sampang, Java Timur, Indonesia. Ipinanganak siya sa isang pamilyang puno ng talento kung saan halos lahat ay may angking kasanayan sa iba't ibang larangan ng sining. Dahil dito, mula pagkabata, sinanay na siya para sa mga kompetisyon at madalas ay siya ang nagwawagi. Sa katunayan, siya ang naging pambato ng kanilang paaralan at nagtagumpay sa mga national competition kabilang na ang pagiging kampyon sa SDN Tangumong 2 National Competition. Bagaman likas ang kanyang talento, hindi siya tumigil sa pagsasanay. Aktibo siya sa paglahok sa iba't ibang grupo ng teatro at musika at ipinagpatuloy niya ito hanggang sa mag-aral siya sa State University of Malang. Bilang isang estudyante, sumali rin siya sa organisasyon ng Association of Active Islamic Students. Ang kanyang pagiging malikhain at masigasig ay nagbigay daan sa kanyang pagiging isa sa mga hinahangaang leader ng organisasyon kaya't nahirang siya bilang presidente nito. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, ipinagpatuloy ni Budi ang kanyang pag-aaral at pagtatapos sa kolehiyo. Pagkatapos magtapos, nagsimula siyang magturo bilang isang honorary fine arts teacher sa SMA Negeri 1, Torjon sa Sampang, Java Timur. Dito nakilala siya hindi lamang bilang isang mahusay at masipag na guro, kundi bilang isang mabait at palakaibigang tao.
Ang kanyang dedikasyon sa pagtuturo at ang kanyang malasakit sa mga estudyante at guro ay nagbigay sa kanya ng respeto at paghanga mula sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Sa loob ng 3 taon, hindi lamang siya naging guro, kundi isang tunay na kaibigan at tagapayo sa kanyang mga estudyante at kapwa-guro. Ang kanyang pagmamahal sa sining at pagtuturo ay nagbigay sa kanya ng kaligayahan at kasiyahan sa kanyang trabaho at buhay. Hindi rin niya kinalimutan ang kanyang personal na buhay at sa kabila ng kanyang abalang schedule, pinili niyang magpakasal kay Sianit Sinta, ang kanyang matagal na kaibigan at kasintahan. Masaya silang nagsimula ng isang pamilya at ang kanilang buhay ay lalong naging mas magaan at masaya nang malaman ni Budi na magiging ama na siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng saya at pangarap, isang trahedya ang dumaan na nagpabago ng kanilang buhay. Noong February 1, 2018, isang araw na hindi malilimutan ng lahat, isang karaniwang araw ng pagtuturo para kay Budi. Habang nagkaklase, isang 17 years old na estudyante na tatawagin nating si HM ang naging sanhi ng hindi malilimutang sandali ng lahat. Si HM ay anak ng isang kilalang negosyante sa kanilang lugar, kaya't hindi maikakaila ang marangyang pamumuhay na tinatamasa niya. Ngunit hindi lamang basta mag-aaral si HM. Siya ay isang natatanging estudyante na lumalahok sa mga kompetisyon sa larangan ng self-defeating sports. Bagaman may kaya at taglay na katalinuhan, hindi maiiwasan na siya ay kilala rin bilang isang binatang makulit. Madalas rin siyang magpasikat sa pamamagitan ng paggawa ng kalokohan sa paaralan, sa kanyang mga kaibigan at maging sa mga guro. Kaya't hindi nakatakataka kung bakit madalas pinapatawag ang kanyang mga magulang sa paaralan dahil sa kanyang ginagawang hindi maganda. Noong February 2017, nagpadala na ng summons ang kanyang paaralan sa mga magulang ni HM dahil sa isang insidente na muntik nang magresulta sa kanyang suspensyon. At noong February 1, 2018 ng umaga, nagtagpo ang landas ni HM at Budi nang magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Habang nagtuturo si Budi sa kanyang klase, hindi tumigil si HM sa pangungulit sa katabi niyang estudyante na naging sanhi ng pagkaabala ng buong klase. Sa kabila ng paulit-ulit na pagsusuway ng guro kay HM, hindi ito tumigil at tila hindi pinansin ang mga babala. Kaya't sa huling pagkakataon, nilapitan ni Budi si HM at muling pinagsabihan, ngunit hindi pa rin tumigil ang binatilyo. Wala nang ibang magawa si Budi kundi ang gumamit ng isang itim na pintura upang markahan ang pisngi ni HM, isang kilos na nagdulot ng labis na kahihiyan sa binatilyo at nagpatigil sa kanyang mga kalokohan sa klase. Ngunit ang nangyaring iyon ay tila hindi pa naging sapat upang magtigil ang lahat. Pagkatapos ng klase, habang lumalabas ng silid-aralan si Budi, bigla na lang siyang tinamaan ng isang malakas na suntok sa kanyang kanang sentido mula kay HM na nakatago pala sa may pintuan. Dahil dito, bumagsak si Budi sa sahig. Nang muling subukang umatake ni HM, pinigilan siya ng ibang guro at mga mag-aaral. Nagtapos ang kaguluhan nang parehong dinala si Budi at HM sa opisina ng prinsipal. Ipiniliwanag ni Budi ang buong insidente kay prinsipal, kaya't ipinag-utos ng prinsipal na humingi ng tawad si HM sa kanyang guro at ginawa naman ito ng binatilyo. Tinanggap naman ni Budi ang kanyang paghingi ng tawad dahil sa tingin niyang wala namang malubhang pinsala siyang natamo mula sa suntok ni HM. Ngunit upang makapagpahinga, nagpa siya si Budi na humingi ng pahintulot sa prinsipal na umuwi muna at siya naman ay pinayagan. Pagdating sa bahay, bagaman nagtataka si Sinta sa maagang pag-uwi ng kanyang asawa at sa medyo madumi ang kanyang damit, sinalubong niya ito ng may pag-aalala. Hindi na ipinaalam ni Budi ang nangyari, nais lamang niyang magpahinga at iniwasan na rin niyang mag-alala pa si Sinta na kasalukuyang buntis. At si Sinta naman ay hindi na nagtanong pa, sinamahan na lamang ang asawa ang papasok sa kanilang kwarto. Pagkatapos magpahinga, nagising si Budi sa matinding sakit ng ulo at naramdaman niyang parang sasabog ang kanyang ulo. Maya-maya sumuka siya at nagsimula ng magsisigaw sa sakit na hindi maipaliwanag. Agad na tinulungan siya ni Sinta at sinabi niyang masakit ang ulo at nararamdaman niya ito sa bahagi kung saan siya tinamaan ng suntok ni HM.
Hindi nagtagal, nawala ng malay si Budi at agad na tumulong ang mga kamag-anak ng mag-asawa. Dinala siya sa Jeringi Community Health Center, ngunit hindi nila kayang gamutin ang kalagayan ni Budi. Kaya dinala siya sa Dr. Soetomo Regional General Hospital kung saan agad siyang sinuri. Ayon sa doktor, malubha ang kalagayan ni Budi at kinakailangan siyang mailagay sa Intensive Care Unit o ICU. Sinabi ng doktor kay Sinta na ang kondisyon ni Budi ay kritikal at siya ay nakakaranas ng brainstem death, isang kalagayan kung saan hindi na gumagana ang lahat ng organo sa kanyang katawan. At ito umano ay maaaring mangyari dahil sa mga aksidente, pagkahulog o matinding suntok sa ulo. Sa mga salitang ito, labis na nag-alala si Sinta at ang buong pamilya ni Budi. Bandang 9:45 PM, ang pinakamalupit na balita na ayaw sanang marinig ng lahat ay tuluyan ng ipinabot ng doktor. Ayon dito, hindi na nakayanan pa ng katawan ni Budi ang lahat ng pagdurusa kaya't pumanaw na siya. Sa pagkarinig ng balitang ito, nagdalamhati ang lahat ng naroon at kasabay nilang umiiyak si Sinta, ang asawa nitong 4 na buwang buntis. Hindi lamang siya nawalan ng mahal sa buhay, kundi pati na rin ang pagkakataong makasama ang kanyang asawa sa pagsalubong sa kanilang magiging anak. Ang sakit ng kanyang puso ay hindi lamang dulot ng pagkawala ng kanyang asawa, kundi ng mga hindi natapos na pangarap nilang magkasama. Bagaman nilamon ng lungkot, isang bagay ang pumasok sa isip ni Sinta. Kailangang may managot para sa pagkamatay ni Budi. Kaya't sa kabila ng matinding kalungkutan, nagsikap siyang maging matatag para sa kanilang magiging anak at para na rin sa hustisyang nararapat sa asawa. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Budi, hindi lamang sa kanilang paaralan kundi sa buong Indonesia. Sa pamamagitan ng social media, ipinasikat ng mga kaibigan at kamag-anak ng mag-asawa ang trahedya, kaya't marami ang nakialam at nakiramay sa kanilang pagdadalamhati. Nang ilibing si Budi sa public cemetery sa kanilang bayan, libo-libong tao ang dumaan upang magbigay pugay at magbigay ng kanilang pakikiramay. Sa mga ito, hindi lamang ang pamilya kundi pati na rin ang komunidad at iba pang mga tao ay nagtipon upang humingi ng hustisya sa pagkamatay ni Budi. Bagaman ang salarin ay isang estudyante at minor de edad, iginiit ng mga tao na dapat pa rin siyang magbayad sa kanyang mga ginawa. Hanggang February 8, 2018, isang malaking rally ang sinagawa ng Sampang kasama ang mga aktivista ng Islamic Student Association o HMI, mga miyembro ng PGRI at iba pang mga organisasyon. Ipinahayag nila ang kanilang pagtutol at pagtuloy na paghahanap sa katarungan. Samantala, ang pamilya ni HM ay nagpost ng isang public apology at humingi ng tawad sa nagawa ng kanilang anak. Ngunit hindi ito naging dahilan upang huminto ang pamilya ni Budi sa kanilang laban para sa katarungan. Agad na nagsimula ang mga otoridad ng investigasyon sa East Java Regional Police at pinuntahan ang pinangyarihan ng krimen upang mangalap ng ebidensya at pahayag mula sa mga saksi. Hindi nagtagal, inaresto si HM at kinasuhan sa ilalim ng Article 338 on premeditated murder at Article 335 Paragraph 3 on murder. Sa Indonesia, ang Article 338 ng Criminal Code ay tumutukoy sa pagpatay, partikular na ang sinumang magtangkang pumatay ng iba ng may masamang layunin o premeditasyon. Samantala, ang Article 335, Paragraph 3 ay may kinalaman sa pag-aabuso o paglapastangan sa karangalan ng isang tao. Ang parusang ito ay maaaring ipataw kapag ang isang tao ay nakagawa ng isang aksyon na nagdulot ng pisikal o emosyonal na pinsala sa iba, ngunit hindi kasing bigat ng pagpatay. Sa kontekstong legal, ang Article 338 ang pangunahing parusa, samantalang ang Article 335 Paragraph 3 ay tinuturing na isang subsidiary charge o pandagdag na parusa, karaniwang ginagamit upang magbigay ng dagdag na konsiderasyon sa mga hindi gaanong malubhang aspeto ng kaso. Sa pag-aresto, kailangan munang makipag-coordinate ang mga pulis sa mga magulang ni HM at dumaan sa legal na proseso dahil siya ay minor de edad.
Sa huli, si HM ay nahatulan lang ng 7 taon na pagkakakulong sa Class 2B Sampang State Detention Center sa East Java, isang pasilidad na may espesyal na pangangalaga para sa mga kabataang may kaso. Para sa akin, isa ito sa mga nakakalungkot na pangyayari sa aking kwento. Sapagkat isang guro, isang huwaran sa komunidad, ang pumanaw dahil sa galit ng isang estudyanteng hindi nakapagpigil ng kanyang emosyon. Bagaman nabigyan ng hustisya, tila hindi sapat ang parusang ipinataw sa salarin. Ang masakit pa, isang sanggol ang hindi na makikilala ang ama na sabik na sana siyang alagaan at mahalin. Sa huli, ang pagkakaroon ng tamang disiplina sa mga kabataan ay hindi lamang responsibilidad ng paaralan, kundi lalo na ng bawat pamilya. Ang mga aral ng buhay ay dapat magsimula sa tahanan upang maiwasan na ang mga ganitong uri ng trahedya sa lipunan. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Ahmad Budi Kayono. Ako po si G. Maraming salamat.